Pagpapatupad ng death penalty sa Pilipinas. Isang usapin na hindi matapos-tapos dahil sa patuloy na pagtutol ng simbahang katoliko at nagkapagtanggol ng mga karapatang pantao ukol dito. Ayon sa Republic Act No. 7,650, ang death penalty ay parusang pinapataw sa mga gumagawa ng mga kagimbal-gimbal na karaming nakakahapis, nakakalimarim, nakakilabot at nakapopor. Hindi may itatanggi na may pangit na epekto ito, ngunit hindi rin may itatanggi na mas marami itong magandang epekto sa bawat mamamayan ng Pilipinas. Kaya karapat dapat lamang na maipatupad ito. Una, kung may patutupad ang death penalty ay paniguradong mapabababa nito ang krimen. Pangalawa, kung may patutupad ang death penalty sa Pilipinas ay magbibigay ito ng kapanatagan ng loob sa pamilya ng biktima. At higit sa huli, ang pagpapatupad ng death penalty ay makapagpanatili ng kapayapaan sa buong komunidad. Ayon sa pag-aaral ni Iwan sa taong 2024, ang death penalty ay nakatutulong upang mapababa ang bilang ng krimen. Ito ay kanyang pinatunayan at pinakita sa pamamagitan ng pagtingin ng datos ng krimen nung wala pang pinapatupad ng death penalty at pagtingin sa datos ng krimen nung meron ng death penalty sa naipinatupad sa iba't ibang panig ng lugar. Pinatunayan rin ni Iwan na ang death penalty ay nagre-resulta ng takot na nagiging rason upang magdalawang isip ang isang tao na gumawa ng krimen. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga relihiyon na may at walang death penalty, naipapakita ang pagkakaiba ng datos ng krimen. Ayon sa pag-aaral na sinagawa ni Judy at Tony sa taong 2014, ang death penalty ay nagdudulot at nagdadala ng kapanatagan ng loob sa biktima ng pamilya. Ito ay kanyang pinatunayan sa pamamagitan ng pagsuri sa mga pahayag ng pamilya ng biktima sa balita matapos mapanood ang isang pagbitay. Natuklasan na may ilang miyembro ng pamilya na nakakaramdam ng panatagan ng loob, lalo na kung sa tingin nila ay naipatupad ang hustisya at ang nagkasala ay nagpakita ng pagsisisi. Gayunpaman, halos 23% lamang sa kanila ang nagsabi na nakaramdam sila ng kapanatagan at iba-iba ang kanilang mga opinion. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ni Diana at Ina sa taong 2011, ang death penalty ay nakadadagdag ng kapayapaan at kaayusan sa isang komunidad. Ang pag-aaral ay nagpapakita na may komplikadong opinyon ang mga tao tungkol sa papel ng parusang kamatayan na nagpoprotekta sa komunidad. Mailan na naniniwala na nakakatulong ito sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga panganib na kriminal ay hindi makakagawa ng karagdagang krimen at posibleng mapigilan din ang iba sa paggawa ng marahas na gawain. Ang pananaw na ito ay batay sa ideya na ang pagbitay sa mga seryosong nagkakasala ay pumipigil sa kanila na makapanakit ng iba at maaaring makapagpatigil sa mga susunod pang krimen. Sa kabuuan, ang pagpapatupad ng death penalty sa Pilipinas ay nananatiling isang kontrobersyal na usapin na hinahating opinyon ng publiko. Bagaman, may mga argumento na ito'y epektibong paraan upang mapababa ang krimen, magbigay ng kapanatagan sa mga pamilya ng biktima at mapanatili ang kapayapaan sa komunidad. Hindi rin maikakaila ang mga pangamba at pagtutol mula sa simbahang katoliko at mga tagapagtanggol ng karapatang pantao. Batay sa mga pag-aaral, may mga ebidensyang nagpapakita ng positibong epekto ang death penalty, tulad ng pagbaba ng krimen at pagbibigay ng kapanatagan ng ilang miyembro ng biktima na nagpapatunay na dapat lamang na may patupad ng death penalty sa Pilipinas.